mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hindi na kayo dayuhan o taga-ibang bansa kundi kababayan ng mga hinirang ng Diyos at kabilang sa kanyang sambahayan. Kayo'y itinayo rin sa saligan ng mga apostol at mga propeta na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus at sa pamamagitan niya, nagkakaugnay-ugnay ang bawat bahagi ng gusali at nagiging isang templong banal. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo may kasama nilang naging bahagi ng tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang poon, dapat na purihin ng lahat ng bansa, siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa dati dakila at wagas, at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Si Tomas na tinaguriang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko naipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, kasama nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Kaya sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang inyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan, maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Tomas, isa po sa mga apostol. Kilala natin si Santo Tomas bilang the Doubting Thomas, no? Parang akala naman natin sobra naman ang ating pananampalataya, tapos si Santo Tomas ang kulang sa pananampalataya. Pero parang ang dating sa akin, napakatindi rin ang pananampalataya ni Santo Tomas. Marahil ang gusto lang na talaga dito ay gusto niyang katulad ng mga iba na nakakita sa Panginoong Hesukristo, sino ba nang hindi gustong makakita ng tunay niyang minamahal? Kaya sabi niya, unless na mahawakan ko siya sa kanyang tagiliran at yung butas sa kanyang mga kamay, hindi ako maniniwala. Parang katulad lang din ng pagtatampo. Pero yung pananampalataya ni Santo Tomas ay talagang ganun din kadakila, no? Sa atin na hindi pa nakakakita ng ating Panginoong Hesukristo, mahalaga na makita natin siya sa mata ng ating pananampalataya. Tayo rin ay nagdadasal na sana makita natin ang ating Panginoon. Kaya lang, itong pananampalataya natin na sasabihin natin to see is to believe. Kailangan makita ko muna bago ako manampalataya ay hindi tunay na pananampalataya. Kasi pag nakita na natin, bakit pa tayo mananampalataya? Nakita na natin, no? Ang belief o pananampalataya ay pananampalataya sa mga bagay na hindi nakikita, ngunit nananampalataya tayo. Katulad din ng paglaki ng ating mga anak, naniniwala tayo na papalakihin natin yung mga anak natin ng maayos. Hindi pa nangyayari, baby pa lang sila, pero nananampalataya tayo na palalakihin natin yung mga bata ng maayos at magiging maayos ang kanilang disposisyon. Ganoon din, kahit hindi pa natin nakikita ang Diyos, nananampalataya na tayo na nariyan ng Panginoon at tinutulungan tayo. Kaya mas maganda yung salita na instead na to see is to believe, baliktad daw po, believe and you shall see. Una, yung manampalataya tayo, tapos makikita natin. Makikita natin ang kahangahangang mga gawa ng Diyos. Siguro sa atin din, pagnilayan din natin yung sarili natin.
Ano ba nakikita natin sa sarili natin? Hindi rin ba tayo believe sa sarili natin o sobrang pagka-believe natin sa sarili natin na wala tayong nagagawa para sa Panginoon? Kung nakikita natin yung sarili natin bilang mga anak ng Diyos, marami na sana tayong nagawa dito sa mundong ito. Maraming nagawa, katulad ng paghihilom ng ating kapwa, pagangalat ng mga mabuting balita, no? Sa gitna ng ating pagiging makasalanan, pwede pala tayong maging mabubuting mga tao. At oo, makakaakyat din tayo sa langit. Kailangan niyan ng tunay na pananampalataya. Tingnan nyo, wala pa tayo sa langit, pero ang disposisyon natin dito sa lupa ay daan patungong langit. Yan ang tunay na pananampalataya. Kaya sa kapistang ito ni Santo Tomas, pagdasal natin na magkaroon tayo ng tunay na pananampalataya at tayo ay kanyang magiging mga tunay na lingkod. Magdasal po tayo. Panginoon, maraming salamat po. Nagpapahiwatig kayo sa amin sa napakaraming mga pamamaraan. Nabibigyan niyo ng pag-asa ang aming puso. At kung kami nanghihina, pinalalakas niyo po kami. Tulungan niyo po kami, gantimpalaan niyo po kami ng pananampalataya na mas malalim, mas patindi, para kahit hindi ka namin nakikita, naniniwala kami sa inyong mga gawain at presensya dito sa lupa. Na sana kami ay maging inyong instrumento sa pagpapalaganap ng inyong pag-ibig sa aming kapwa. Tulungan niyo kaming manalig sa inyo. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen.